guys, quick room tour habang walang tao dito sa dorm. Dorm, hindi to dorm. Ano to, hostel? I think yung kasama ko estudyante at yung isa nagtatrabaho. Parang dito na sila nakatira, ganun. This is the front door. Actually, marami to eh. Wait lang, pakita ko yung labas. Saka dito, marami pang rooms dun. This is, a 6-person dorm. Yeah, 6-person dorm. Tapos may mga, naman dito, may mga locker and maraming cabinet actually. Tapos ito yung itsura ng kama. Sorry, medyo makalat na yung kama ko. Na-request ko talaga yung lower bed kasi nga mahihirapan ako. Sobrang inconvenient pag sa taas. So dito at least marami akong space, especially dun sa baba. No? And ito yung aking bed. Sorry, magulo na nga. Ayan, maliit lang siya pero kasyang-kasya naman ako. Sobrang cozy niya actually. Ito yung mga gusto kong bed na parang saktuhan lang ako. Ganun. Ayan, medyo malaki siya. I mean, medyo maliit siya pero for me, sakto lang. Tapos bibigyan kayo ng ganito na comforter. Yung ito, medyo okay naman yung mismong bed. Hindi siya ganun kalambot pero carry na. Ayan, meron na saksakan dito. And patay ng ilaw. You have your mini table here. Tapos, pag matutulog ka na, pwede mo lang isara to. Yan. And you have your privacy na. And this is your mirror. May aircon dito pero 24 degrees lang kasi naka-open itong bintana and malamig sa labas. And ito na yung cabinet. So safe naman kasi you can close the cabinet ng may ganito. Yan. So may lock siya using your keycard. So kung may mga importante kang gamit na gusto mong ilagay dito, like yung laptop, yan, or phone, or any gadgets na kailangan mo i-secure, yan, pwede mo siya ilagay dito sa cabinet. Ito lang nalagay yung mga gamit ko para pabukas-bukas nitong maleta. So, in-unpack ko na lahat. Nilagay ko na dyan. Yan. Tapos yung mga quick needs ko, dito ko nalalagay. Like yung mga toiletries, ganyan, toothbrush, vitamins. Yan, dito nakalagay sa baba para hindi ko nabubuksan itong cabinet. Let's close. Yan, close na yan. So again, ito lang. Yung kailangan mong gamitin para ma-unlock siya. There. And then ito, hindi mo naman kailangan mag-worry kahit malaki or dalawa yung luggage mo kasi maraming space for your luggage. Ito na yung puffer jacket ko. Mirror again. And dito yung CR. Yung CR niya, 'di ba usually yung mga dorm or yung mga hostel, yung CR common sa lahat ng mga nagsistay sa hostel. Pero dito, meron kang sariling CR per room. So parang hindi siya ganoon ka-crowded, hindi rin ganoon ka-questionable yung yung cleanliness kasi nga kung ilan lang kayo sa room, yun lang yung gagamit. And actually kahapon, parang 5 kami nandito. Pero ngayon, parang 3 na lang kami. Okay, the shower. This is the shower area. Meron namang provided na shampoo, saka conditioner, and may hot shower din naman. Yun nga lang, wala towel. So, if kailangan nyo mag-purchase ng towel sa reception, pwede ka pumunta dyan eh. And this is the throne. Dito kayo CR. Meron namang ay sorry, wala palang bidet. Walang bidet pero may tissue naman dyan. Yan. Malinis na din naman. Okay lang. Saka lagi namang na-empty tong bin. This is the view ng mismong room. Okay na, malaki naman siya. This is a 6-person dorm room. You can actually purchase yung mga pang 4-person room para hindi masyadong crowded. Pero so far, sa gintong month ng pagta-travel ko, which is, November 27, hindi naman puno yung 6-person dorm room. So, okay na rin. Nabook ko pala siya via Agoda. Hindi ko matandaan kung ano yung exact price. So,
Talagay ko na lang here yung exact price niya. Kinompare ko siya sa trip.com, sa Klook, saka sa booking.com. Mas mura sa Agoda. So, doon ko na siya binook. This is for 8 nights. And ang pangalan ng hostel is Wamin Youth Hostel. Maganda yung baba niya kasi maraming mga local restaurant, which is kumain na ako kagabi. Ang mura lang, parang 10 yuan. So mga around 80 pesos, ganyan. O 85 pesos pa yung palitan. So ganun. Mura lang. And then marami ding mga street food sa baba. So very convenient, and yung location niya is tabi lang nung East Nanjing Road. Parang kabilang street lang. As in literal. Kabilang street lang nung East Nanjing Road itong location ng hotel namin. So, kung gusto nyo pupunta ng East Nanjing Road, ng The Bund, perfect location. Kasi mura. Perfect for solo traveler. Saka, hindi siya ganun kamahal. Instead na doon kayo magbubook sa Nanjing Road. As in, yung malapit na sa The Bund area. Sobrang mahal doon. Lalo for solo traveler. Hindi siya budget friendly kayo. So, sobrang steal nung location na to at tong hotel na to. So, okay, tara. Ilibot ko naman kayo dun sa pinaka-lobby. Maraming rooms dito, no? Dun. Pumunta ako dun sa dulo, pero parang wala lang masyadong ganap dun. And this is the lobby area. Meron ditong water or dito ring microwave. Ito yung smoking area. Wait lang. Ang lamig. Oh, shoot. Ang lamig. Itong mga scaffolding kita dun sa room natin, which is dun banda na sa CR. And ito yung view dito sa labas. Ang lamig, guys. Mahangin. Nakatatlong layer. Wait lang, pakatumbo ko. Nakatatlong layer na ako ng jacket saka heat tech. Pero ang lamig pa din. Ito lang naman yung area. Wait lang, ang lamig. Ayan. Antay, parang parang residential na yung ibang building. Like, ganyan. Dito sa itong area na yan, pagtawid mo doon, yun na yung Nanjing Road. Or dito yata yung part na yan. Dito. Kasi somewhere there, kabilang road lang yung Nanjing. And ito parang local houses. Kita nyo ba? Okay, tara. Ang sarap ng mainit. And meron ditong vending machine na kumuha ko ng tubig kanina. Ayan, 2 yuan lang naman yung tubig. And this is the reception area. Okay. Kunin ko lang yung iba kong gamit and labas na tayo. Okay, let's go. Hi. Hi. Pa? Ang babait nila. Nag-hi pa si ate sa akin. Ang medyo disadvantage lang na tong hostel is nasa 3rd floor. 4 na hagdan o 3 hagdan yung kailangan yung pagdaanan. Ito yung pinaka entrance sa reception, and let's go down. Saka medyo mababa tong Ayan. Medyo mababa yung ceiling. Kahapon umaga pagdating ko, pagod ako nung inakit ko yung luggage ko. Dalawa kasing luggage ko, ang bigat. Ayan, good luck pa uwi. For sure, mas mabigat kasi for the pasalubong. Okay, ito na yung entrance. Medyo nasa alley yung entrance niya. Ito yung name ng hostel. Ayan. Wala kasi English translation sa labas. So baka hindi nyo makita. Ito may elevator pero hindi siya nagana. Okay, tara. So, may mga locals dito. Ito na yung pinaka-street. I think this is, Ningbo Road. Ito lang ako kumain kagabi. Yan, itong red na to. As in, puro restaurant na itong nasa labas. Ayan, puro restaurant na yan. Kaya, shucks. Wait lang, ang lamig. Wala, ang sarap nito, oh. Parang scallion pancake, ganun. Ngayon lang ako lumabas, yan, oras na. 1:42 p.m. Hindi pa ako nag-aalmusal. That's it for this vlog. I'll see you in the next one. Okay, let's go.